Hi guys! So welcome back here on my YouTube channel. So ako nga pala si Jan at ito yung alaga natin na si Princess. Tapos yung ibang alaga natin nandun, si Laburnok, si Mimi, si Reker at yung iba pa. So ngayon guys, share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko preparation kapag malapit ng mga anak yung alaga nating aso. So ito guys, mga 1 week, mga anak na 2 or 2 weeks, so kailangan natin maghanda. So i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga ginagawa kong preparation kapag mga anak na yung alaga nating aso. So please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Hello everyone! Hello mga kapango! Ako nga po pala si Jan sa mga hindi po nakakakilala. At ito naman yung isa sa mga alaga nating mga pango na si Princess. At si Princess nga ay malapit na rin mga anak. So bago mga anak yung aso nyo, kailangan eksakto bilang ninyo 60 to 65 days bago mga anak yung alaga nating aso. At bago nga ito mga anak, kailangan ko munang i-prepare yung mga kakailanganin natin. Isa sa paghahanda na ginagawa ko is i-groom tong alaga nating aso. Linisin yung mata, paliguan, tapos kailangan natin gupitin yung mga mahaba nilang balahibo. Hindi matusok. Mas maganda guys kapag papagroom nyo yung aso nyo bago mga anak. As in malinis na malinis. Para pag nanganak hindi masyadong madumi. Natin malinis yung kanyang mukha. Ayan, yung siya naman yung lilinisin ko para pag nanganak siya at pag nagpa-daddy siya ay hindi masipsip yung balahibo. Kasi di ba pag nanganak yung aso may mga dugo-dugo pa. Kaya nga I suggest pag mga anak yung aso nyo, pag-groom ninyo, pa-summer cut ninyo para hindi masyadong madumi or para hindi kayo mahirapan maglinis. So ganun. Pati yung dibdib kailangan yung i-shave. So ang gagamitin ko ngayon pang shave ito. Yung ganitong shaver ang gagamitin natin guys. Ayan. Buntis. So guys, ito. Nilinis ko na yon dito niya kasi importante yon. Malinis nyo yon dito, yung paahan, tsaka yung kanyang petan para hindi masyadong madumi kapag magpapaanak kayo ng aso. So guys, nagupitan ko na yung tiyan niya, tapos na-trim ko na rin yung kanyang face, tapos yung paa niya, hindi man perfect yung pagkakatrim ko, tsaka sa may tiyan niya at tsaka sa may petan niya. Yan kasi yung kadalasan nahihirapan tayo kapag mga anak yung alaga nating aso, talaga namang madugo. Mahirap linisin, lalong-lalo na yung sa may petan niya. Napaka-importante na malinis nyo. At saka nga pala guys, itong mga nandito guys, ito yung possible na ipainom din ninyo kapag nagpapadedi na yung alaga yung aso or may mga puppies na. Sa ngayon guys, habang buntis pa tong alaga nating si Marie, ito siya. So, ang pinapainom ko sa kanya ngayon ay OB. So, ito yung pinapainom ko sa kanya hanggang sa mga anak siya. Kailan ko ba siya start na pinainom? So, start ko itong pinainom nung confirm na nabuntis yung alaga kong aso. So, kunyari,
na-stud siya ngayong araw. So, mostly makikita mo talagang buntis yung aso mo mga 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Kasi kung magaling kang tumingin na nabuntis, pwede mo na siyang painumin nito para sa resistensya niya. Kasi ito guys is vitamins and mineral, moringa, malunggay leaf. So, nakakatulong to guys, Papi OB. Tapos, kapag nanganak na siya, depende pa rin guys ha. So, ito kasing kadalasan kong pinapainom sa mga alaga kong aso. So, ito Nutrical, importante ito. Especially kapag maraming anak yung puppies ninyo. Kung mag-aano siya ng 5 puppies, sobrang importante ng Nutrical or calcium sa mga alaga nyong mommy dog. Kasi ito yung nag-sustain or nagdadagdag ng calcium sa katawan ni mommy dog para hindi siya manghina, para hindi bumagsak yung potassium niya, para masuplayan ng sapat na milk yung mga puppies. Kasi alam nyo guys, kapag newborn yung puppy, talaga namang daddy ng daddy yan every 2 hours. So, mapapahinga lang yan si mommy dog kapag nag 1 month old na yung puppies or kaya kumakain na ng dog food or pwede nyo nang painumin ng replacement milk na dog food yung alaga yung puppies. Pero habang puppy pa yung aso nyo, yung newborn pa yung puppies nyo, kailangan talaga ni mommy dog ng ganito. Pero mas maganda, ask for the vet kung kailangan nyo pang painumin ito. Pero for me, importante ito, lalo na kapag maraming puppies or malakas dumede. And then itong Enmilac guys, it's really help para makapag-produce pa ng milk si mommy dog. Kasi nga 'di ba nauubusan siya ng gatas. So kailangan ni mommy dog ng enough na supplement na makakatulong sa kanya para mas dumami yung milk na lalabas sa kanya. Kasi ito guys, nakakatulong to para sa kanyang calcium. Ito naman, to help naman to produce milk. So kailangan talaga itong dalawang to is magkakontsaba. Kasi kapag wala tong isa, pwede siyang mag-produce ng milk. Kaso, yung calcium na gagamitin ni para makaproduce ng milk is yung sa bone. So, ang mangyayari kapag hindi siya binibigyan ng calcium, yung calcium sa bone, yun yung gagamitin niya para makagawa ng milk. Ang mangyayari kay mommy dog, manghihina, babagsak yung kanyang potassium, manginginig siya, hindi nakakain. So, possible nun, dadali niyo sa vet yung mommy dog para mabaksinan siya ng calcium para mag-improve ulit yung katawan niya. Yun yung gawin nyo kapag bumaba yung potassium or calcium sa katawan ni mommy dog. At tandaan nyo na hindi pwedeng padidein kay mommy dog kapag bumagsak yung calcium niya. Kailangan makapag-rest siya. Ang gagawin nyo na magre-replacement milk kayo. Pero kapag over naman yung milk, i-stop nyo na tong calcium. Kung sobrang dami naman ng milk niya, tapos isa lang or dalawa yung puppies niya, kung nasusuplayan niya naman ng maayos, malakas naman siya kumain, so walang magiging problema doon kahit wag nyo nang bigyan ng calcium. So, basta, lagi nyo lang tatandaan, mas maganda pa rin yung magtatanong kayo sa vet para sa health condition ng puppies nyo. Kasi may mga possibility na magkaroon ng mastitis yung mommy dog nyo kapag overflowing yung milk sa kanyang dibdib. Sobrang dami ng milk niya, tapos ang puppies nyo lang isa, dalawa, tapos hindi na dededean yung nipples niya. Doon nagkakaroon ng cause ng mastitis. Yung mastitis, inflammation niya sa muscle ng breast. Kasi nga sa sobrang dami ng gatas, hindi na dededean, hindi na ilalabas, maninigas yung gatas doon sa kanyang dede at saka magkakaroon ng infection. Pag nagkaroon ng infection, mamamaga. Pag namaga yun guys, mahihirapan si mommy dog magpadede. Hindi na siya magpapadede kasi masakit. At ang mangyayari nun, nana na yung lalabas doon at possible na pumutok kapag hindi nyo naagapan yung mastitis sa alaga nyong aso. Kaya kailangan talaga magtatanong kayo sa vet, pakondisyon nyo kung kailangan pa ba mag-calcium or hindi na. So, yon. At yun nga, so, kailangan din talaga na i-monitor nyo yung mommy dog nyo. Kumuha kayo ng body temperature. Tapos, kunin nyo yung kanyang body temp. Kung hindi nyo malalaman kung malapit ng mga anak. Kapag unang-una, malakas siya kumain. Para malaman yung mga anak na siya, gawin nyo. Pag hindi na siya kumain, possible, manganak na siya. Of course, kailangan nyo tama yung bilang ninyo. Kung pumalya kayo, 60 to 65 days, possible manganak si mommy dog. Tapos kuha kayo ng temperature, kung ipasok nyo sa pera niya, kapag bumaba ng 38 degrees Celsius, yung body temp niya, possible manganak na siya. So, kailangan ihanda nyo na yung mga gagamitin ninyo, gunting, sinulid, yung pwesto ninyo, kung saan nyo papaanakin yung alaga nyong aso, kailangan safe at hindi ma-i-stress kasi baka awayin niya yung mga puppies niya kapag na-stress siya. So, kailangan nyo pa rin siyang i-guide magpadede. Kailangan every 2 hours, gigising kayo, i-check nyo si mommy dog kung nagpapadede ba siya, kung okay ba yung puppies niya, kung hindi ba naiipit. Kasi may mga
mommy dog talaga guys na hindi marunong mag-alaga ng puppy sa una. Pero kapag na-guide nyo, kapag naturuan nyo, talaga naman ma-adapt nila yun, matututunan nila. Katulad si Trixie ko guys, noong una hindi siya marunong mag-alaga ng puppies niya. Pero nakita ko, habang tumatagal, talagang tinatsaga ko, natututunan niya na magpadede, siya na mismo yung pumapasok. So hindi na ako nahihirapan noon, nakakapagtrabaho na ako, nakakapagbantay na ako ng tindahan noon. Kasi alam ko, napapadede niya. Pero kailangan nyo pa rin i-guide at saka tignan. So ito guys yung alaga nating aso na si Marie. So yun lang yung quick advice natin kapag mag-aalaga kayo ng asong buntis. So ang ginagawa ko rin guys, kapag first time magbuntis ng alaga kong aso, hindi ko binabago yung environment niya. So, ganun yung environment niya, kung ano yung nakasanayan niya. Kasi iniiwasan ko siyang ma-stress. Kasi may mga ano na, bawal na to, bawal na hindi. Ginagawa ko, kung ano yung ginagawa niya, yun pa rin. Para hindi siya ma-stress, promise. Tapos, yung pagkain niya, mostly, ang binibigay ko sa kanya, high in protein. Kasi kailangan ng katawan ng mommy dog na high in protein. So, possible ang ibigay nyo kung wala kayong budget, dog food na patty. Yun yung maganda sa mga mommy dogs natin, dog food na puppy. Sabayan nyo ng puppy OB. Tapos iwasan nyo lang ma-stress. So kailangan alam nyo rin kung pang ilang months na or ilang araw na yung tiyan niya, kung 2 months na ba. Kasi 60 days, 60-65 days bago manganak yung puppies natin. So guys, kung meron kayong question sa pag-aalaga ng asong buntis hanggang sa mga anak, so mag-comment lang kayo dyan guys at pwede naman kayo magtanong sa akin sa Facebook page na Chitsupaw Family at sasagutin natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. Sa pagpapaanak din guys ng aso, hindi natin alam kung magiging normal delivery ba yung alaga nating aso or magiging cesarean. Talaga kapag magpapaanak kayo, kailangan talaga may backup kayong number ng vet kung saan nyo pwede itakbo yung alaga nyong aso. Possible kasi na masesaryan, ganyan. Possible na normal. May mga chance din talaga na naiiwan yung puppies sa loob ng tiyan at hindi mailabas. Tapos ilang oras na nakalipas, kailangan nyo nang itakbo yung mommy dog nyo para hindi malason yung mommy dog nyo. Kasi possible sa unang panganganak talaga ng aso, talaga namang mahihirapan pa sila. So kailangan talaga meron kayong knowledge pagpapaanak, kung saan nyo ba dapat dalhin, kung ano nga ba yung dapat ipainom, kung ano nga ba yung dapat gawin kapag nagpapadedi na, mga ipapakain. So, kailangan talaga matuto tayong mag-research para mas makatulong sa atin sa pag-aalaga ng puppy. So, medyo malabo yung ating kwentuhan, no? So, ito nga is sa August 9 na possible na mga anak itong alaga nating puppy na si Marie at kailangan ko na rin bumili ng mga kakailanganin ko para sa panganganak niya. Actually, ang bibiling ko lang yung pump para sa ilong. Kasi alam nyo guys, yung pump, yun kasi yung importante para mailabas yung ilong sa mga newborn puppies kapag bagong panganak. Kasi yung dahilan kung bakit nasusuffocate sila at hindi sila makahinga ng maayos. So, yun lang guys. That's it for today's video. And sana nakatulong tong video na to. So, ito lang tatlong to, yung binibigay ko sa mga alaga kong aso. Itong tatlong to. Puppy OB kapag buntis na yung alaga yung aso at Nutrical at Enmilac kapag nagpapadedi na yung mga dumidedi na at nagpapadedi na si mommy dog. So yun lang yung gagawin nyo. Tapos daily routine, huwag nyo baguhin kung ano yung daily routine niya. Yun, iwasan lang ma-stress. Tapos yun, yung pagkain niya kailangan high in protein kasi nga dalawa na yung pinapakain nyo or mas marami pa sa dalawa kasi meron siyang puppy na sinusuplayan niya ng nutrients at kailangan din ng katawan niya para mas lumakas yung resistensya niya. So, mas maganda nga guys kung paplanuhin nyo yung pagbubuntis ng aso nyo, pabaksinan nyo muna ng 5-in-1 shot or i-update nyo yung kanyang vaccine bago nyo ipa-stud para mas maganda, para mas condition yung katawan niya. At saka i-deworm nyo muna bago nyo ipabuntis. Ito kasi guys is accidentally lang siya na-stud ni Bornok. Ayan si Bornok, yung maingay na yan. Yan si Bornok guys. So, si Bornok ay chocolate. Tapos ito naman si princess ko is liver line. So, yun lang guys. That's it for today's video. And I hope sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng aso. At kung bago pa lang kayo guys dito sa aking YouTube channel, so please support my YouTube channel, subscribe, at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na Chitsupaw Family. So yun, abangan nyo na lang guys yung ating next update
sa panganganak ng alaga nating aso na si Princess. And yun, follow nyo ako sa aking Facebook page na Chichipo Family. Yun lang guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!